Sandali, ano ba nangyayari dito? Scammer siya, oh. Totoo ba yan? Na marami kang na-scam sa Taiwan? Mas mabuti siguro kung maghanap ka na rin ng trabaho para may sarili kang pera. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Yung barya-barya mong pinapahiram sa akin? Hanggang kailan ba talaga dito si tita? Sabi niya nung dumating siya, sandali lang siya, di ba? O, ilang buwan na siya nandito. Alam mo namang may utang na loob tayo sa tao. Nung panahon na nangangailangan tayo ng malaking pera, siya ang nagpautang sa atin. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko yun. Never pumasok ba sa kwarto ko? Bakit? Ano ba nangyari? Nabawasan kasi yung pera ko dito sa money organizer. Ano? Pinatira kita sa bahay tapos ganitong gagawin mo sa amin? Ako na mukha mo sa Wow naman! Bango naman ito, Nay. Parang sarap ng mga pagkain natin na yan. Eh, di ba nga? Ngayon ang dating ng Tita Lea ninyo galing Taiwan. Tapos, syempre isasabay na rin natin ng celebration dahil natanggap na nurse ang ate mo sa Santa Teresa Hospital. Hayaan nyo, ito pangako. Pagdating ng panahon, hindi nyo nakakailanganing magtrabaho dahil ako na ang bahala sa inyong dalawa. Sinabi mo yan, Ano ha? naman, Nay? Di pa po ba tayo kakain, Nay? Eh, sandali na lang, bingo naman. Antayin na natin ang Tita Lea nyo. Sabi nga, padating na siya eh. Gutom na kasi ako. Ay, sandali. Oh, ayan na. Sandali, sandali. Tita Lea nyo na siguro yan. Binsan! Ayan ka na pala. Halika, tumayo ka. Kamusta? Pasok ka. Kumusta ang biyahe? Oo. Ganda ng bahay mo, ah. Tita. Oo. Ba? Tangka dito, ah. Uy, salamat pinsan, ah. At pumayag ka na dito muna ako tumira sa inyo. Ano nang isipin yan? Wala namang kaso yun. Alam ko naman, di mo ako matitiis eh. Dahil malaki utang na loob mo sa akin. Ah, ito na ba si Arlene? Opo, ako nga po. Ganda-ganda. Alam mo ba, nung huli kita nakita, baby ka pa. Eh, nung pinagbubuntis ka nito ng nanay mo, nagkaroon ng komplikasyon. Walang trabaho nun ng tatay mo, eh kailangan kandalin sa private hospital. Kaya sa akin ang hiram ng pera. Hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Halika na. Lumalamig ang pagkain. Kumain na. Halika na, kain na tayo. Sige lang. Dito po kayo. Ito lang bang pagkain natin? Mamaya. Dadagdagan ko yan. Sige na, kumain ka na muna. Alam kong gutom na gutom ka. Okay? Rice po. Ito po utang. Oo, salamat. Sige. Hoy, Bax! Uy, pautang naman ng Cutix, oh. Tsaka sabay mo na rin ng Kojix, oh. Leah, sobrang haba na ng listahan mo dito. Hindi ka na pwedeng umutang. Uy, sige na naman, Bax. Diyan lang naman ako kila Esther, eh. Hindi na nga ako pwede. Malulugi na po yung tindahan namin kapag puro utang na lang. Napakayabang naman ito. Parang magkano lang naman ang utang ko sa'yo. Magkano lang pala eh? Ba't hindi mo muna bayaran yung mga nauna mong utang bago ka umutang uli? Tita Lea, ano nangyayari? Ba't kayo nag-aaway? Paano kasi yung tita mo? Simula na pumunta dito, wala nang ginawa kundi mangutang na mangutang sa tindahan namin. Saksak mo sa baga mo yung tinda mo. Arlene, bayaran mo nga itong pangit na to para manahimik. Sweldo naman ngayon, di ba? Oh, Uy, ano ba, Arlene? Papayag ka bang mapahiya ako dito? Sige na, babayaran naman kita eh. Kim, magkano ba utang ni tita? 800 lang. Ganito na lang, Kim. Bayaran ko muna yung kalahati, tapos sa susunod na lang ulit yung kalahati. Okay lang ba? Tapos, baka pwedeng hayaan mo na munang makautang si tita nung kung ano man yung inuutang niya. Alam mo, Arlene, kung di dahil sa'yo, bubuntalin ko na yung tita mo. Sige na, bigay mo na sa akin to. Oh. Sorry. Dami pang sinasabi, bibigay mo rin pala. Tita. Oh, di ko yan in-order. Tita, tama na nga. Halika na, nakakahiya na eh. Masyado kasing mayabang eh. Akala mo kung sino magsalita. Akala mo kanya tong barangay. Grabe. Tita, ikaw yung may utang sa tindahan, kaya natural lang yung reaksyon niya. Teka, sino bang
kinakampihan mo. Eh ako ang tita mo eh. Akaimbierna. Dumating na in-order ko sa online. Ang money organizer. Ganda! Ito pala yung nakikita ko sa social media, yung ginagamit nila pang ipon challenge. Ito nga yun. Bale, kada araw maglalagay ka lang ng pera dyan. Ate, ano po palang pinag-iipunan ninyo? Wala naman. Pang-emergency. Kasi di ba, malay mo, bigla tayong mangailangan ng malaking pera. O at least ito, may mapagkukunan na kagad tayo. Diba? Yan. Pag nagkatrabaho rin ako, mag-iipon rin ako gaya mo, ate. Very good yan. Mabuti yan. At ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung importansya ng pag-iipon. Arlene, Tita, pera naman ang pera oh. Kasi naimbita ako dun sa Our Kingdom of Savior Church. Wala ko pamasahe. Kahit 200 lang. kaso tita, sakto lang po yung pera ko dito ngayon. Ilalagay ko na sa savings ko yun. 200 lang naman, hindi naman 1 milyon ang hinihiram ko sa'yo. Napakaliit na bagay, kumpara mo dun sa tulong na binigay ko sa inyo ng nanay mo nung ipinanganak ka. Tsaka promise, babayaran ko. Pag dumating na yung pera ko, galing ko sa sweldo sa Taiwan, babayaran ko lahat ng utang ko. Ayan, thank you. Talaga, Yan mo, ipagdadasal kita. Sana, pagpalain ka pa ni Lord, bigyan ka ng maraming pera, ha? Okay? Ay, sus. Salamat, maraming salamat po. Leia, mabuti naman at dito mo naisipang mag-charge sa amin. Pasya, mauna na ako sa inyo. Sige po. Oo nga. Alam mo, welcome na welcome ka dito. And I hope na maging regular member ka na rin dito. Of course. Feel ko nga bilong na bilong ako eh. Teka nga, bakit nga ba ngayon ka lang na-invite dito? Saan ka ba dati? Matagal kasi ako sa Taiwan, ilang taon. Nagsawa na rin ako doon. Tapos, malaki na rin ang naipon ko. Kaya naisip ko, balik na ako dito sa Pilipinas. Magne-negosyo na lang ako dito. Ay, negosyante ka pala? Of course! Kaya mga sisters, kailan po ba pwede ilatag sa inyo ang business proposal ko? Legit business naman yan, ha? O, syempre naman. O sige, mauna na kami sa'yo, ha? O, sige. Okay, Sister, ingat thank you. Yes, oo. Nay, dito na po ako. Oh, anak. Pagkain po ba? Ay, oo, pinagluto na kita. Kumain ka mabuti, ha? Nay, wala naman eh. Anong wala? Nandyan lang yun. Wala po, Nay. Anong nangyari? Leia, kinain mo ba yung ulam dito? Oo. Baka mapanis lang eh. Bakit? Para kay Arlene sana yun eh. Ganun ba? Order ka na lang. Sana man lang tinanong niyo muna si nanay bago niyo kinuha. Arlene, nang dahil lang sa pagkain, nagkakaganyan ka? Ang dami-dami mong pera, parang wala pang 100 yun eh. Tita, hindi naman po yun yung point ko kung may pambili o wala. Yung pagkain.
Hinanda ng nanay ko para sa akin po yun eh. Para sa kakarampot na karne, nagkakaganyan, nakalimutan mo na yata na kundi dahil sa akin, hindi ka buhay ngayon. Leia, Arlene, tama na. Leia, pumasok ka na muna. Maligo ka na. Init lang ng ulo yan. Sige na. Sabihin niya, anak mo. Nay, hanggang kailan ba talaga dito si tita? Eh, sabi niya nung dumating siya, sandali lang siya, di ba? O, ilang buwan na siya nandito. Alam mo namang may utang na loob tayo sa tao. Pero Nay, binayaran na ni Daddy yun bago siya mamatay. Kahit na. Nung panahon na nangangailangan tayo ng malaking pera, siya ang nagpautang sa atin. Eh kung hindi niya ginawa yun, hindi ko alam kung ano nangyari sa atin, lalo na sa'yo. Kuya, si Leia nga yan. Nag-scam niya sa Taiwan eh. Scammer. Kaya palang ito Nakakahiya. Ay, wala. Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Hindi naman po. Pero hindi niyo naman po sinabi sa akin. Sikat naman po pala ako sa social media. Tingnan niyo po yung picture niyo. Kulot na po siya. Saan niyo nakuha yan? Bakit ka nagagalit sa amin? Eh, nakita lang naman namin yan. Eh, paano hindi ako magagalit sa inyo? Eh, wala kayong ginawa kung hindi makipag-chismis. Chismis kayo ng mga buhay na ibang tao. Teka, Tita Leia mo ba yung nakikipag-away? Opo, Nay, siya nga. Nangyayari doon? Kaya wala na kayong inintindi kung hindi makipagkwento ng mga buhay ng mga tao. Sandali, ano ba nangyayari dito? Eto. Scammer yan. Kalat na kalat sa Punta ng social media. Scammer. Yan si Leia, oh. Scammer siya, oh. Hindi niyo ba alam? Ano to, Leia? Kaya pala umuwi. Totoo ba yan? Na marami kang na-scam sa Taiwan? Ayan, ang mukha mo. Teka, kaya ka ba umuwi sa Pilipinas para magtago? Tignan mo, hindi mo kasagot, oh. Tapos ikaw pa may gana mang away. Tara na nga. Tara na nga, mas. Scammer! Tama na. Si Leia, scammer. Scammer na, tama na. Scammer! Si Leia. Ano, Leia? Ano na, magsabi ka nga ng totoo? Para naman matulungan ka namin. Oo na. Picture ko nga yun. Huwag kayo mag-alala, makakabawi rin ako. Babayaran ko yung mga utang ko sa inyo. Eh, tita, mas mabuti siguro kung maghanap ka na rin ng trabaho para may sarili kang pera. Bakit? Pabigat ba ako sa'yo? Tita, hindi naman ho yun yung ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, mas okay kung meron kayong maayos na trabaho para hindi ka na rin nahihirapan kung saan kukuha ng pang-araw-araw na gastusin nyo. Arlene, ano ba ang pinagmamalaki mo? Yung barya-barya mong pinapahiram sa akin? Huwag ka mag-alala. Babayaran ko yun. Lalagyan ko pa ng interes kung gusto mo para matahimik ka lang. Mabuti pa. Mag-church na lang ako. Pagdadasal ko kayo, pagtitiri ko kayo ng kandila. Grabe. Alam mo, Arlene, tama na. Huwag mo nang awayan ng tita mo. Hindi, susobra Please, na eh. alang-alang na lang sa akin. Sister, tingnan mo to. Hindi ba si Leia to? Ano? Totoo ba yung scammer siya? Hindi ko alam. Pero nakakatakot, no? Oo. Ako, inaaya pa naman niya tayo dun sa business proposal daw niya. Nako, kung sakasakali, kasalanan sa Diyos yung ginagawa niya. Eh, sana hindi naman totoo. Nakakahiya. Tingnan mo, oh. Siyang siya yan. Isilda, ano na? Kailan natin pag-uusapan yung business proposal ko? Set natin. Mag-coffee na lang tayo siguro. Mga next week. Oh, next week.
Sige, asahan ko yan ha. May iba ako, sister. Pero huwag mo naman sanang masamain, ha? Alam mo, may napansin ako. Parang hindi ka nagbibigay ng ikapo tuwing offering. Minsan naman pag may cash ako, nagbibigay ako. Tsaka pag nakuha ko na yung pera kong malaki, sigurado magbibigay ako. Sige, oo, sabi mo eh. Sige. Konti na lang yan. Sige na, sige na. Ay, sus! Ay, Nay! nako. Oh, ano anak? Nay, may pumasok ba sa kwarto ko? Abay, ewan ko. Magdamag akong wala dahil na kay Mrs. Rosario ako rumarakit. Bakit? Ano ba nangyari? Nabawasan kasi yung pera ko dito sa money organizer. Ano? At halatang may pumasok. Gulo-gulo yung gamit ko eh. May merienda ba tayo dyan? Nagugutom ako eh. Tita, pumasok ka ba sa kwarto ko? Hindi, bakit ako papasok sa kwarto mo? Ang bihira naman, no? Tayo-tayo na nga lang nandito eh. Teka, teka. Pinagbibintangan mo ba ako pumasok sa kwarto mo? Na nagnakaw ng pera mo? Masama yung ginagawa mo, Arlene! Bakit hindi ang tanungin mo itong kapatid mo, si Bingo? Alam mo bang nakita ko to, nahuli ko, na may nililigawan? Baka siya kumuha ng pera mo at ginagamit niya sa panliligaw niya. Oo, sige, aminin ko. May nililigawan na ako. Pero promise ate, hindi ko magagawang kupitan ka. Ginagamit ko yung mga natira sa baon ko. Ate! O, Pastor, ito po yung aking ikapo. Para dun sa mga kulang ko ng mga nakaraan. Salamat talaga. Thank you din po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Mga sisters! Oh, ano? Kailan natin pag-uusapan yung business proposal ko? Alika, coffee tayo, treat ko. May pera ka. Oo naman, marami ako nun. Di ba sabi ko sa'yo, marami ako naipon sa Taiwan. Okay. Sige, pag-iisipan namin mamaya. After ng church activities natin. Pag-iisipan pa, para naman akong iba. Ate, may kailangan kang malaman. Ano yun? Nangiram kasi ako ng hidden camera sa kaibigan ko para malaman mo kung sino ang ngupit sa money organizer mo. Oh, tapos? Tingnan mo yung na-discover ko. Sinasabi ko na nga pa eh. Salamat, Bingo. Tingnan mo ka sa eh. Tita! Tita Leia! Anong ginagawa mo dito? Nag-iiskandalo ka. Saan mo dinala yung perang ninakaw mo sa akin? Bintang ka ng bintang, nandito ka sa tahanan ng Diyos, nakakahiya ka. Talaga ba, Tita Leia? Pwes, ano to, ha? Oh, magkakaila ka pa ba, ha? Ha? Oh.
Magkakaila ka pa ba, ha? Grabe ka, Leia. Pinatira kita sa bahay tapos ganitong gagawin mo sa amin? Ha? Alam mo, umalis kayo dito. Hindi kayo bagay dito. Ano ba? Alam mo, saktan yung anak ko! Kapal ang mukha mo, saktan si nanay! Galit mo yung pera ko! Kapitan, sinusuli na po namin yung inabot ni Leah na pera. Hindi naman po namin alam ang sitwasyon. Ngayon, nasa uli lang. Pera, anong susunod yung gustong gawin? O nakakalimutan mo, ang laki ng utang na loob. Tama na, Leia! Tama na yan! Hindi mo na ako madadaan sa panunumbat mo. Dahil sa totoo lang, ha? Matagal na kaming bayad sa pagkakautang namin sa'yo. Yung pagpapatira namin sa'yo sa bahay, hindi yun dahil may utang na loob kami sa'yo. Dahil yun sa pinsan kita, gusto naming makisama sa'yo. Di ba nga pamilyang turing namin sa'yo? Tigilan mo na yung kasasabi ng utang na loob. Utang na loob, Leia, makinig ka sa akin. Bawing-bawi na kami sa'yo. Baka nga sobra-sobra pa eh. Natural sa ating mga Pinoy ang tumanaw ng utang na loob. Pero tandaan po natin na ang utang na loob ay hindi lisensya para manlamang sa kapwa. Mga kapuso, sana po'y nagustuhan niyo ang kwento nating hango sa totoong buhay. Marami pa ang katulad ni Arlene na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman tutuparin natin ngayon ang mga wish nila. Gaya ng bidang karakter sa ating kwento na si Arlene, si Genevieve Casada ay may mataas na pagpapahalaga rin sa pagtatrabaho. Lalo na't siya ang naging breadwinner ng kanilang pamilya mula pa raw nang pumanaw ang ama. Sa katunayan, alang-alang sa kanilang lahat, sinikap ni Jenny makarating ng Saudi, kung saan nagtrabaho siya bilang helper sa loob ng 4 na taon. Halos 4 na oras na lang tulog ko. Linis. Lahat, may bata, 4 na pamilya. Parang binugbog ko po yung sarili ko sa pagtatrabaho. Nadagdagan daw ang hirap ni Jenny sa abroad dahil sa mga kalokohan ng kanyang mister dito sa Pilipinas. Yung mga pinadala ko na po, nilustay lang. Yung kapatid ko po, yung anak ko po, pinabayaan. Ang ginawa ni Jenny, ipinagkatiwala sa ibang tao ang mga padala niyang pera para sa mga anak. Sa isang pastor na itinuring daw niyang ama. Ang remittance na para sa pamilya ni Jenny ay binulsa ng pastor. Yung pera po na hinaasahan ko na sana pag-uwi ko, wala daw po, na-scam daw po siya. Dahil tila sunod-sunod na ang gulo na nangyayari sa kanyang buhay, ay nagdesisyon na si Jenny na umuwi sa Pilipinas. Para magabayan si Jenny sa usaping legal, inilapit namin siya sa isang lawyer. The first thing we have to do is to send a formal demand letter. Something that will inform the pastor na very serious na si ma'am in claiming the money that she gave. Then, if hindi talaga kumasa yun, of course, we will assist her in drafting of the complaint affidavit na ifa-file natin sa Office of the City Prosecutor. And then hopefully, if meritorious yung ating case, umakyat sa court, we will represent her also sa court in the hearings and lahat ng incidents na pwede namin siyang tulungan. But I think ayun nga, the most important thing is to give ma'am peace of mind na meron siyang makukuha under the law. Hi Jenny! Welcome sa Wish Ko Lang. Nako, thank you ha. Nandito ka sa aming programa. Sige. Sa mga lahat ng experience mo, ano yung pinaka-frustrating na part na naalala mo tungkol sa pagiging breadwinner mo? Siguro po ito na po yung na parang naisip ko po na sige, gusto ko ibahagi sa ibang tao na sana matutunan nga ho nila na kailangan nga talaga magtiwala ka. Ay, huwag kang magtiwala sa... Huwag agad po magtitiwala, tas sarili mo muna. Pero di ba sabi nila lahat ng bagay na nangyayari, may dahilan, may reason. Ano yung reason dito sa nangyaring ito sa'yo? Parang gusto po siguro kong ihanda na baka may mas maganda pa pong darating sa buhay ko. Jenny, meron mga hinanda kaming konting sorpresa para sa'yo. Sana makatulong sa'yo ito.
Ha? Samahan mo ako, ha? Tingnan natin. Oh, sige. Sige. Una na sa aming mga regalo para kay Jenny, ang panimulang silog business. May mga frozen meat products din. Tapos meron din tayong, syempre, French fries na business. Diba? Pwede mong gawin mo sa parang snack stand sa lugar mo, no? At pwede mong palaguin. Bukod dyan, may mga beauty product na pwedeng dagdag negosyo. At syempre, gusto natin maging malakas at mabilis ang benta ni Jenny. Kaya naman, sana magamit nyo itong e-bike na ito. Sana makasupport yan sa business nyo at sa paghatid-hatid ng mga pangangailangan. Ha? Meron tayong Wish Ko Lang savings. Tulong mula sa Wish Ko Lang para sa inyo. Ma'am, thank you po. Sa wish ko lang, napakalaking tulong po nito. Talagang panibagong buhay. Maraming salamat po, ma'am. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.